Natapos na ang school festival. Nagbalik na kami sa school. Sa di malamang kadahilanan, excited akong tumuntong sa klase. At sa unang pagkakataon, masasabi kong excited akong pumasok sa klase ni Mr. D. Maano. Laging walang tulala o di kaya ay inaantok si Wade tuwing papasok ako sa school. At sa oras na nagkakatagpo ang mga mata namin, ay umaayos siya sa pagupo at nabubuhayan. Well, iyon ang gusto kong isipin sa tuwing nadadatnan ko siyang sinusulyapan ako paminsan-minsan. Isang araw, nagkaroon kami ng long test. Inayos ni Mr. D. Maano ang mga upuan namin. One seat apart. Nasa dulo ako. Siya naman sa kabilang dulo ng linya namin. Mabilis akong natapos kasi wala akong naisagot. Nangungulit na naman ako dito. Kahit kailan naman kasi, hindi ako naging magaling sa academics. Sumandal ako sa bintana at pinasadahan ng tingin ang mga klase kong hindi magkanda o gaga sa pagsagot ng mga tanong. Nahagip ng mga mata ko ang mga titig ni Wade. Nilalaro niya na naman ang ballpen niya at diretso ang tingin niya sa akin. Uminit ang pisngi ko. Nag-half smile siya at bumuntong hininga. Nakita ko ang pagtaas ng kilay niya. Tinignan niya ang papel niya. Ilang sandali ay bumaling siya ulit sa akin at mas lalong ngumisi. Yung nakakapangilabot at nakakapanindig balahibong ngisi. Ano kayang iniisip nito? Nang nakita niyang nakatingin pa rin ako, ay umiling siya at tumingin na lang sa papel niya ulit. Rina Carmela Elizalde. Halos magka-heart attack ako sa biglang sigaw ni Mr. D. Maano. Hindi iyon basta-basta kasi nung tinignan ko na ang mukha niya ay halos magsiputukon ang mga ugat ng ulo niya sa sobrang galit sa akin. Ano na naman ba ang ginawa ko? My God! Are you cheating? Nalaglag ang pangako sa tanong ni Mr. D. Maano. Hindi po. Sabay pakita ko sa papel ko. Kitang-kita ko ang paninitig mo sa kaklase mo. Napatingin ang mga kaklase ko sa akin. Mas naging kahiya-hiya ang nangyayari dahil sa katahimikang ipinadaman nila sa akin. Nakita kong umiling siko rin at kinakagat ang labi. Nasa harapan na siya ng table ni Mr. D. Maano. Lumapit si Mr. D. Maano sa akin. Tinignan niya ako sa likod ng eyeglasses niya. Pula ang mga mata niya sa galit. Napalunok ako. Tinuro niya ako. Bumabagsak ka na sa subject na ito, kaya ka nangungupya. Napatayo ako sa panggigigil niya. Nakakahiya. Naiiyak na ako sa kahihiyan. Ayokong sumulyap kay Wade pero hindi ko nakontrol ang sarili ko. Nakita ko siyang ngumunguso at tinitignan ang ballpen na pinaglalaroan niya. Bumaling ulit ako kay Mr. D. Maano. Nangungupya ka kay Mr. Ribas. Umalingaw ang apelyido ni Wade sa buong klase. Bumaling din ang mga klase ko sa kanya. Kinagat ko na lang ang labi ko at sinubukang magpaliwanag. Hindi po sir, wala nga akong sagot. Wala kang sagot kaya nangungupya ka at alam mong maraming sagot si Mr. Ribas kasi top siya sa buong klase. Tinuro niya si Wade. Hindi po sir. Untag ni Wade. Kahit kailan, wala pang nakikipaglaban kay Mr. D. Maano. Itong si Wade lang yata ang nakita kong nagkalakas loob. Paborito niya si Mr. D. Maano, kaya paniguradong hindi ito magagalit sa kanya. Ang layo ko po sa kanya. Hindi niya makikita ang mga sagot ko. At hindi naman po ganong klaseng tao si Rina. Hindi siya nangungupya. Paano mo nasasabi yan, Mr. Ribas? Ikaw yung biktima dito. Ikaw yung kinukopyahan. Umiiling na si Wade sa gitna pa lang ng linya ni Mr. D. Maano. Hindi po talaga. Nagtititigan lang kaming dalawa. Tinititigan ko siya kaya tinignan niya rin ako.
Narinig ko ang unti-unting pagbubulungan ng mga kaklase ko. Nakita ko ring nakisali si Corinne sa bulong-bulungan. Nakipagtawanan pa siya sa katabi niya at parang kinukuryenteng nanisay sa kilig. Gusto ko rin sanang mag-hyperventilate pero di ko magawa dahil ako yung tinutuligsan ni Mr. Di Maano. Lumingon-lingon si Mr. Di Maano sa mga kaklase ko. Kung gusto nyo po siyang parusahan, ako na lang po. Ako yung nag-initiate nung titigan. Ako yung unang tumitig. Pwede rin pong kaming dalawa yung parusahan mo. Nag-half smile si Wade. May narinig akong tumili at biglang tinakpan ang bibig sa takot na isali pa ni Mr. Di Maano. Hindi matikom ang bibig ni Mr. Di Maano. He looked so confused. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa paborito niyang estudyante. Hindi niya masabi-sabi ang iniisip niya sa ngayon. Patuloy lang siya sa pagpapabalik-balik ng tingin. Dahilan kung bakit nasira ang porma ng buhok niya. Nag-fly away ang iba at nakita ang napapanot niyang ulo. Sinubukan niyang ayusin ito pero hindi na nakaya ng pomada. Pass your papers to Mr. Ribas. And you too, come to my office. Especially you, Elizalde. Nag-walk out si Mr. Di Maano. Halos umiyak sa tuwa ang mga kaklase ko sa pag-walk out niya. Sa wakas, nakita kong may nakipag-shake hands sa mga lalaki kay Wade. Iilan din ang nakipag-high five sa kanya. Tawanan sila ng tawanan, mapababae man o lalaki. OMG Rina! Nanlaki ang mga mata ni Corinne at niyakap ako. May ganun na. Halikan pa lang sa labi iyon na. Paano na pag... Tinakpan ko ang bibig ni Corinne. Nakita ko kasing napatingin si Wade sa amin kahit maraming kumakausap sa kanya. God, Corinne, shut your mouth. Bulong ko. Rina, may something ba sa inyo ni Wade? O sisa ng iba? Alam kong meron eh. Nahihiya lang akong magtanong. Oh my gosh! Ang swerte mo, Rina. Nahihiya ko silang initian. Kinaladkad ko na lang si Corinne palabas ng classroom. Dahil masyado pa ring mainit na usapan si Wade dahil sa madalas nilang gig. Mahirap siyang makasama in public. Kaya yung ginagawa namin noong nakaraang linggo ay nagtitext na lang kung saan magkikita. Nakita kong umuulan sa labas. Malakas at halos umaapon na ang drainage ng school namin. Maraming estudyanteng basa at tumatakbo sa ulan. Walang payong si Wade. Paniguradong uuwi yung basa ngayon. Siguro mag-o-offer akong ihatid siya kasi may payong naman ako at may sasakyan pa. Tatanggi iyon pero pipilitin ko at sasabihin kong pagpapasalamat ko yon. Dumiritso na ako sa faculty kung saan ang opisina ni Mr. Di Maano. Nandoon na rin si Wade, dala-dala ang mga papel ng mga kaklase ko. Nagtatawanan na sila ni Mr. Di Maano. Para bang kanina pa sila nag-uusap at nakalimutan na ni Mr. Di Maano na papagalitan niya kaming dalawa. Umubo ako para mapansin nila. Napatingin si Wade sa akin tsaka si Mr. Di Maano. Okay, you can now leave Mr. Ribas. Sabi ni Sir. Hindi gumalaw si Wade. May pag-uusapan lang kami saglit ni Miss Elizalde. Pwede kang maghintay sa labas. Anya, bumuntong hininga si Wade. Okay po sir, nasa labas lang ako Rina. Baling niya sa akin. Tumango ako. Wade, hintayin mo ako sa labas. Umuulan, may payong ako. Tumango siya at umalis na. Ngayon, para sa kaparusahan mo, sabi ni Mr. Di Maano. Po, pero di naman ako nag-cheat. Oo nga, whatever. Sige, sabi ni Mr. Ribas, hindi, pero hindi ako naniniwala. Kaya paparusahan kita. I'll let you check all the objective parts of the test. Ito. Sabay pakita niya sa answer key. Ayusin mo, sa oras na magkamali ka, ibabagsak kita.
Matutulog muna ako. Sabay sandal niya sa upuan niya. Nilagay niya ang kamay niya sa bilbil at umidlip. Sir, pahiram ng red ball pen? Sabi ko pero di na siya umimik. Ilang sandali ay narinig ko na lang ang paghilik niya. Umiling ako at nagsimulang mag-check. Labas-pasok ang mga teachers namin ng school namin sa faculty. Sa kalagitnaan ng pag-check ko, nakita kong may isang lalaking hindi naman faculty pero labas-pasok din. Rosen? Marahan kong tinawag ang kapatid ko. Ngumiti siya. Mukhang ako talaga ang sadya niya dito. Papunta na kasi siya sa akin. Rina! Sumulyap siya kay Mr. Di Maano na ngayon ay mahimbing ang tulog. Nang bumaling siya sa akin ay mas lalo siyang nag-evil smile. Bakit? Tanong ko. I've heard all about it. Yung pagiging item nyo ng tuloy sa publiko ni Widribas. Tinalaw agad ako ng kaba. Sa tunog ng boses ni Rosen ay mukhang may business proposal siya sa akin. Ha? Wala. Shut up. I know you're lying, Rina. I'm not blind, but I want you to stop it. Ngumisi siya. Bakit nakangisi pa rin siya sa sinasabi niya? Kumunot ang noo ko. Bakit naman? Huminga siya ng malalim. Inosente ka talaga. Alam ng lahat kung ano ang habol niya sa'yo. Come on, Rina. Umiling siya. Para siyang disappointed sa mga bagay na hindi ko nakukuha. Dinadaan niya ang karera niya sa pagpapaibig sa'yo. Yung pagiging miyembro niya sa ZOS. Lahat. At ngayon ay sinasakay niya ang pangalan niya sa'yo. Dahil alam niyang masisikat siya pag ginawa niya yon. Noah Elizalde, Rina Elizalde, Elizalde siblings. Napalunok ako sa narinig ko kay Rosen. Hindi, Rosen. Kung ganon ang ginagawa niya, dapat noon pa ay pinirmahan niya na ako. Of course, pinirmahan ka niya. Kaya nga tinitigan ka niya sa gym, di ba? Kasi ikaw yung puntir niya. Kaya ko siya nilapitan at binalaan. Nagulat siya dahil may nakakaalam ng plano. Kaya nag-iba ang pagturing niya sa'yo. Naging malakid ka. Pero nang malaman niyang may nararamdaman ka na sa kanya, kahit wala pa siyang ginagawa, ay agad kanyang sinunggaban, Rina. Hindi ako makahinga sa sinabi ni Rosen. Hindi ko alam. Pero tumutugma ang mga sinasabi niya. Ayokong maniwala. Hindi yon totoo. Hindi pwede, diba? Lies. No. Rosen, kung may problema ka, wag mo akong isali. Wag mo akong idamay. Mind your own business, kuya. I know you're just concerned. Pero hindi ko kailangan ng pagiging protective mo. I can take care of myself. Untag ko. Now, Rina, sinusubukan kong hayaan ka sa sarili mo. Pero ngayon, hindi ko na kayang hindi sabihin sa'yo. Paano mo yan nalaman? May mga ebidensya ka ba? Tanong ko. Ngumisi siya. Alam kong alam mo kung anong namamagitan kay Wid at Zoe, Rina. She's just bitter, Rosen, kasi ayaw ni Wid sa kanya. Paano siya magiging bitter kung usapan nila yon? Kung plano nila yon? Ha, Rina? He's just using you, Rina. He's just using you. Mayaman tayo. Marami tayong koneksyon. He wanted fame so bad, Rina. He wants to use you. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, why don't you ask him din? Hindi ako naniniwala pero nawindang ako sa confidence na ipinapakita ni Rosen. This is not true. Binitawan ko ang ballpen at kinunot ang noo. Not true, Rosen. I won't go this far if it isn't, Rina. Parang kinurot ang puso ko ng binahan na ito ng pagiging misteryoso ni Wade. Nabura lahat ng magagandang alaala. May kunting luhang lumandas sa pisngi ko. This isn't true.